Hello, what's up? This is Rain Magana and this is the Tecno Megapad 2, So, this is an 11-inch tablet. So, pwede na rin itong mini laptop and meron na pong kasamang libreng Bluetooth keyboard which is a PC grade typing experience na rin. So, technically, para talaga kayo dito may dalang mini PC at 11-inch na size. Parang laptop na din pero touchscreen. And the best part, may AI and with SIM card. Yes, so hindi mo na kailangan pa na maki-hotspot or magdala pa ng extrang packet wifi. Ito na po mismo, lagyan mo na lang ito ng SIM card, online na to palagi. So, for now, unboxing natin muna saglit. Yun! Check na natin itong accessories para din natin mamaya babalikan. Meron tayong at least 18 watts charging brick, charging and data cable, that's Type C to Type A, some literatures including the warranty, and yung panundot ng SIM card. Yes! At ito naman yung tablet mismo. For expectations, this has 11-inch, again, 2.5K resolution po na screen. So, saan ka pa? Isa sa may pinakamanipis na tablet ngayon. 6.6mm ultra slim po yan. Full metal body hindi po ito gawa sa plastic. This is full metal body. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan since kasama ito sa package na binili natin, kailangan natin checkin din kung ano ang quality nitong sinasabi nilang keyboard. Supposedly, dapat PC level ito na keyboard and this is designed by Tecno mismo. Hindi po siya generic. This is branded by Tecno mismo. So, let's expect na meron talaga itong quality na ipagmamalaki. Supposedly, this is plug and play na instant with 120-degree magnetic stand. So, that's curious. And of course, ito na yung keyboard. Parang ang solid ang kapal nung kanyang keyboard. Looks like meron tayong lagayan ng stylus. Not bad actually sa build, May kakapalan ng konti. Solid. And yeah, they're not kidding nung sinabi nila na PC grade niya. Actually, ang ganda ng ano dito. Hindi yung parang pinatong lang na keyboard. No, this is like laptop keyboard. Parang yung high-end na mga laptop na keyboard feel. Not bad. And of course, some stopper dito. And sinasabi na yan. Kaya pala sinabi 120-degree na stand siya. Pwedeng nakaganito. Itiklop. Alright. Oh, pwede siyang ganon. No, okay. Wait. Bago natin i-check ng tuluyan, isa-isa na muna natin. So, open na natin itong isang to. Alright. Ang ganda. Okay. Not bad. Premium. And again, this is full metal body. Hindi siya gawa sa plastic. So, expect na solid talaga to. Actually, may konting kabigatan siya. Hindi. Para kang may hawak na isang premium talaga na laptop. Hindi yung maiisip na this is budget category lang na laptop. Very good build actually. So, konting tour na tayo. So, since nandito yung selfie cam, so ito yung taas. Meron tayo dito ang dedicated, I believe dedicated AI button, the SIM tray and the micro SD card which supports one SIM card and up to 2 terabytes na micro SD card. Siyempre, lagyan agad natin ng SIM card. So, yun nga. 1 nano SIM and 1 micro SD card lang talaga. And that's it. Yung pala yun. So yeah, this feels like a laptop, more like a laptop than just a tablet. Yeah. So solid ito actually. So balikan natin yan later pag gagamitin na natin ang actual. Yun. And buksan na natin for the first time. Nasaan ang power button? Nakalimutan ko na. Yun. Tecno. Yes. Sa kabila, nandito nga pala yung speakers. So napansin ko this is quad speaker. Yeah. Dalawa sa kaliwa at dalawa sa kanan. So, quad speaker stereo. And since sabi sa box, this is DTS audio tuned. So, that means solid din ang quality nito malamang. Pagdating sa speaker, right? Tecno AI. Of course, sa baba wala actually nakalagay rito. And we have a USB Type-C 2.0 dito na OTG din ang support. And what else? Wala na actually. So, yun. Setup ko muna saglit. Okay? Balikan ko kayo. Pagbalik ko is detalyadong review na tayo. So, after a week na yun, basically. So, setup ko muna saglit. Let's go! So ayun, matapos ang isang linggong gamit at pagtetest, napakarami palang features ng tablet na to. So aside sa kanyang design na talagang tapos na ang honeymoon stage pero nagagandahan pa rin ako sa kanya. Why? Kita nyo naman na solid po yan. From here, talagang nakabend yung hindi po yan yung hiwalay na part ng gilid ng tablet. This is 6.mm na thinness pero full metal body yan. Okay, hindi po yan dinugtong, kundi talagang nakabent lang siya to perfection. Look at that, And napakanipis pa para sa isang tablet. Not to mention na solid po talaga ang build niya. Okay? Anyway, another thing is, kung mapapansin nyo, yung camera niya is nakalagay sa bezel. Hindi kagaya ng ibang mga
Android tablet dyan na nilagay sa may display. So medyo kapag nanonood ka tuloy, alanganin kasi mapapansin mo kahit paano yung camera somewhere dito nakalagay, may dito nakalagay. So ang pangit tingnan. But this one, props kay Tecno kasi nilagay niya yung kanyang camera sa bezel at hindi sa part ng display. So ibig sabihin 100% talaga may enjoy mo yung ganito kagandang display sa isang tablet. And of course, mention ko din meron na po siyang kasamang screen protector. Ayun, pansin nyo. Ito yung naka-curve niyan. Screen protector na po ito. So, protected na po siya. But if ever na gusto mong pang lagyan ito ng tempered glass, nasa sayo na yun. Pero, good job kay Tecno kasi kasama na yung kanyang screen protector. So, for this build and design, di ba? Ang solid-solid niyan. I will give this 8 out of 10. Yeah, very nice. Solid na build. Hindi mo isipin na pipitsugin. Very high-end para sa akin yung dating niya. Okay? Now, bago tayo dumiretso sa performance, eto nga po pala ang kanyang full specs. Yun! So again, this is running on Android 16. iOS 16, clarify ko lang po, this variant is 6GB o 128GB na storage. Yes, and available din po ang 8GB, 256GB, which I would recommend kung kaya naman ng budget nyo, go for the 8GB, 256GB. But this one, not bad. As of my testing, very nice naman and okay din sa mga light gaming, casual gaming, and yung mga features na iisa-isahin natin na ginamit ko rito sa tablet na to. Okay? Anyway, pause nyo na lang yung video kung gusto nyo pang basahin yung specs na yan. Okay? Diretso na tayo sa performance. Siyempre, una sa lahat, 600,000 po ang nakuha natin di sa Helio G99. So, actually, very good na yan. Ang dati kasi nakukuha ko lang dito is 400,000. So, this means very optimized, highly optimized na talaga ang Helio G99 at this point. So, kung bibili lang din naman kayo ng tablet na for casual use, instead of Unisoc na hindi ganun ka-optimized, this Helio G99 is very much optimized. Okay? So, sa mga magsasabi dyan, bakit ang bait ko sa Helio G99? Well, kung hindi pa po kayo updated, gusto ko lang inform kayo na nagtaas na po ang presyo dahil sa RAM and storage. So that is why medyo ina-adjust ko na rin ngayon yung aking point of view at ang aking verdict pagdating sa mga chipset. Wala, kailangan natin mag-adapt. And this one, actually, for the price, mamaya sabihin ko sa inyo kasi meron tong promo price, launch price, if I'm not mistaken, na natuklasan ko pagka binili nyo to ngayong first week of August. Mamaya, pag-usapan natin yan. Tignan nyo muna kung sulit ito sa price na sasabihin ko mamaya. Okay? So, 200,000 para CPU, GPU, 49,000, and the rest, yun. Solid na yan for this tablet. And of course, ang translation yan sa gaming, of course, this is not a gaming tablet by the way, ha? Not a gaming tablet. This is an all-around tablet. Pwedeng casual gamers, pwedeng pang trabaho, actually pwede rin pang on-the-go productivity, and the best part, pwede po ito for educational purposes. Lalo na sa mga estudyante, mga anak nyo, kung meron kayong mga anak, or kayo mismo, bibili and for educational purpose. Actually, may mga features yan na para doon. And of course, may papakita ko rin yan. Pero syempre, isa-isahin natin. Again, this is a detalyadong review. So, sa Mobile Legends, tinest natin siya. Sinet natin siya sa ultra quality ng map and high FPS. Nag-run siya sa stable na 58 to 60 FPS. Not bad. 32 degrees Celsius in 1 hour. So, pansin nyo, medyo may kalamigan siya. Why? Kasi tablet po ito. So, yung init niya is properly and widely spread. So, hindi siya basta-basta mag-iinit. So, that is why, expect nyo, kung Mobile Legends lang din naman ang lalaroin nyo, malamig po rito. Yes, kasi malaki yung kanyang chamber. Mas nadidistribute ng maayos. Not to mention na bakal pa to, all around full metal body, maganda ang kanyang heat dissipation. Solid sa part na yon. So that is why mga baba lang nakuha natin dito na temperature at 32 degrees Celsius in 1 hour. Sa PUBG Mobile, sinet natin siya sa smooth graphics and extreme FPS. Nag-run po siya stable straight and 36 degrees Celsius lang in 1 hour. Not bad, di ba? So again, this is not a gaming tablet, but if you want to use this for casual gaming, hindi naman po kayo mabibigo rito kay Tecno Megapad 2. Okay? You should know na meron din po itong native game space. So yes, kung gusto niyo lang naman mag-game ng konti, again, not a gaming tablet, pero available ang mga features na to para sa mga bibili nito for that purpose. Not bad. So hindi lang pang trabaho, pang productivity, pwede rin ng konting gaming. And yes, while gaming, meron din itong high boost na feature just in case na gusto mong maximize yung full performance ng Helio G99 dito sa tablet na to. So, not bad again. And syempre, isali na rin natin sa performance dito yung mga features na meron siya. This has native AI feature, okay? So, unahin ko muna yung mga obvious. It has the Ella, this one, the Ella AI. So, kung gusto mo ng kausap and gusto mo yung mga tanong, may tatanong ka na available naman sa public, well, you can ask Ella here. You can either use voice or
type your questions here sa AI na ito, okay? Ella is the native AI assistant ni Tecno mismo. And since nandito na naman tayo sa AI, para mas ma-maximize mo ang productivity mo rito, and of course, kung ano man ang research ang gagamitin nyo to for trabaho, for schooling, yun, or on-the-go productivity basically, pwede nyo po siyang gamitan ng keyboard na ito. This is a Bluetooth keyboard actually, and very compact po siya at solid ang pagkakagawa. Napakita ko na ito sa unboxing. So this one, very good po siya na partner ng tablet na ito kasi talagang hindi rin basta-basta po yung kanyang keys. Yeah. Actually, literal, sinabi ko sa unboxing na solid yung travel ng kanyang keyboard while using this, and pag nagtatype kayo napaka-smooth. Hindi nyo isipin na tablet ang pinagtatypan nyo. Totoo po yun until now, despite ng tapos na ang honeymoon stage ko rito sa tablet na to, and magugustuhan nyo po talaga ito, lalo na sa mga mahilig mag-type at magtrabaho online. Ito yun. Solid. Wala kayong masasabi rito. Ang sarap gamitin ng keyboard niya. Hindi flimsy. Maganda yung travel time and yung feel ng clicks niya and dutong ng pagkakapindot. Nice one. And again, speaking of AI pa rin, meron po itong mga apps. As you can see here, meron siyang Learning Center, HiTutor, and LearnUp. These three, itong tatlo na to na apps na to, is magagamit nyo. Especially the Learning Center, which from here, is para sa mga elementary nyo, especially ng mga estudyante. Sa mga anak nyo na mahilig dyan makinig ng mga stories and some, with video pa yan actually. So, solid po rito. Hindi po kayo mawawalan dito ng paggawa sa inyong anak. And another one, ito pinakagusto ko rito sa part na to is yung LearnUp. This one. Why? This LearnUp kasi supports parang parental ecosystem ng Tecno Megapad 2. Why? Pag ito pinagamit nyo sa anak nyo, kung ano lang yung inilagay nyo na app dito na pwede niyang i-access, yun lang talaga pwede niyang i-access. Kung gusto niya magdagdag, kailangan ng password. So dapat, as a parent, hindi nyo dapat binibigay yung password. Like kunwari, ayaw na nilang gamitin ito kasi gusto nilang itry yung ibang feature like yung gaming. Gusto nilang mag-gaming. Hindi mo nilagay dito ang gaming. So, i-exit mo. So, kailangan ng password. So as you can see from here, hindi to basta-basta ma-exit ng mga bata unless maalam talaga, of course, kung ang anak mo ay teenager, makakagawa yan ng paraan. Pero sa mga kids, like toddlers, grade 1, grade 2, medyo maganda to na ipagamit sa kanila. Of course, pag gagamit ka ng, again, kung gusto magdagdag ng apps, punta ka lang dito sa settings and then choose what type of apps or kind of apps ang gusto mo ipasok. Like, kunwari lang, YouTube Music, gusto mo i-add. So, it needs your password, which as a parent, ikaw na dapat nakakaalam bago ma-add yung mga apps na yan. So, that's nice. And of course, from here, accessible yung kanina yung Learning Center. Click mo lang itong academic, pupunta sa Learning Center, and dito ka niya dadalhin. So, basically, this LearnUp na app, magagamit nyo talaga for overall na education ng yung mga anak. And this one too, I like this one kasi I think pwede ito sa mga bata talaga. Yung gusto nyo na i-tutor ang mga anak nyo kasi hindi nyo alam, gamitin nyo lang ito. Ang nilagay ko dito pang grade 6 kasi. You can choose kung anong grade yung inyong mga anak from grade 1, grade 2, grade 3, to grade 9, and then you can choose whether math or English. I like this one. I don't know kung bakit nag-enjoy ako masyado rito, pero swerte ng mga bata and parents din kapag ito ang binili nyo, itong Tecno Megapad 2 na to, kasi andito na yung learning materials, libre, kasi alam ko may mga bayad ito. Itong mga ganitong features na to sa Play Store is mayroong monthly subscription na kailangan, but this one here, pwede nyo nang gamitin ng free. So, di ba? Not bad. Pwede na, solid. And not just that, kung gusto nyo naman i-connect sa Google, meron naman of course ditong Google Kids Space. Again, ibang level na to. Actually, this is designed by Google. So, you can choose that too. And may libre na rin itong WPS just in case na gagamit kayo ng documents. And of course, kung mahilig kayo sa mga documents, meron ako mga recommendations talaga ng mga epic apps dito sa channel. Hanapin nyo na lang para sa mga mas advanced na mga PDF reader and of course Office documents like Word, PowerPoint, and Excel. Andito yan sa channel, hanapin nyo na lang of course. Pero kung hindi kayo mahilig na mag-explore dito sa channel, well, available in WPS Office, pwede na dyan mga Office documents and PDF. Dito pa lang sa app na to, solid na yan. Kung gusto nyo lang naman, kung tamad kayo mag-research sa dito sa channel. And another favorite features of mine here is the multitasking. Yes, pwede po kayong mag-open dito ng, I believe, hanggang 3 apps sabay-sabay, isang floating at 2 side-by-side na apps or 2 side-by-side apps na pwede rin po yung gamitin. Depende kung ano yung supported ng apps na orientation. So, syempre may mga apps yan na hindi pa supported yung split screen.
But for those apps na available sa Play Store na pwede na ang split screen, pwede nyo pong gawin dito. So parang in a way, parang PC level na rin dito ng multitasking. So all the more reason para piliin nyo to para sa inyo mismo or para sa inyong mga anak. Actually, this is basically for general use. And big bonus na lang talaga itong mga learning apps na to for your kids and your students na nasa inyong bahay. Okay? Sa kapatid nyo or sa anak nyo, sa mga pamangkin nyo, pwede nyo pong iregalo sa kanila ito. So, for that reason, bibigyan ko to ng 9 out of 10 para sa performance and isama ko na yung mga features na yon. 9 out of 10 solid dito. Yes. This time sa review na to, hindi ko titignan lang kung ano yung chipset niya, kundi kung ano yung mga kaya niyang gawin at kaya niyang i-offer within that performance na scope na meron siya. And that is why I think very much na sulit ito para sa performance and dun sa kasamang mga features. Okay? So, I hope naiintindihan niyo ako sa part na to. Pero of course, yung mga gamers yan na talagang gusto is tablet gaming, hindi po para sa inyo ito. This is pang all around talaga na casual users lang. And of course, dun nga for educational purposes and on the go productivity or trabaho. Kung ganun trabaho nyo, pwede nyo kasi gamitin ito. Not to mention na meron na rin siyang SIM card, so hindi mo kailangan dito na makikonnect pa sa Wi-Fi, sa hotspot ng ibang tao. Ikaw na mismo meron kang signal. And of course, mamaya papakita ko sa inyo yung quality ng signal naman na makukuha nyo dito pagdating sa connectivity. Pero mamaya pag-usapan natin yun. So again, sa performance and kasama yung mga features na to and considering the price, bibigyan ko to ng 9 out of 10 kasi libre dito yung mga ganyang learning apps na sa iba ay may bayad talaga monthly. Solid yan. Sweet spot yan para sa akin and very nice ang naisip dito ni Tecno sa Tecno Megapad 2 na ito. Okay? Now, sa battery naman. Like I said sa unboxing, this has 8,200 mAh battery. Okay? So, sa laki ng battery na yan, alam nyo ba na nakakuha tayo dito ng sa half brightness, half volume with mobile data. Again, that's half brightness, half volume with mobile data. That's 20 hours and 16 minutes sa test ko. Ang kunat nun. So, solid na rito. Kung gagamitin nyo lang to indoor, sa office, hindi kailangan na sobrang bright ng screen. Pwede po ito maghapon and possibly hanggang bukas, pwede nyo pang magamit ito. Okay? Now, for full brightness naman, for full brightness, full volume with mobile data, dito 6 hours, 28 minutes lang siya. Okay? So, naiintindihan nyo naman siguro na ganito kalaki. 11-inch na screen ay talagang malakas sa battery ito and then isasagad pa natin ng brightness and volume with mobile data daw. So, 6 hours and 28 minutes. Pero again, ito ay kung gagamitin nyo with full brightness naman, like ilalabas nyo sa tanghalin tapat, is kailangan nyo talaga na full brightness ito. Well, yeah, 6 hours and 28 minutes. Pero again, kung indoor nyo lang gagamitin ito, why not? 20 hours is very much impressive para sa isang 11 inches na screen. Okay? And yun nga lang, of course, hindi naman perfect ito. This only has 18 watts charging support. And yung charger niya actually nakasama rito is 18 watts lang talaga. So that means may katagalan po ang charging niya. It took around 4 hours bago ma-full charge from 20% to 100%. 4 hours. Ganon katagal. So while makunat na makunat siya, matagal nga lang din full charge. So 4 hours po bago siya ma-full charge this 8,200 mAh niya na battery. Okay? And for that, bibigyan ko ito ng score na 8 out of 10 dahil dun sa kunat na yon. Para po sa isang tablet na may ganito kalaking screen, that's highly impressive para sa akin. So that's 8 out of 10. Bitin lang. Siguro kung meron itong 60 watts pataas na charging brick, baka bigyan ko to ng 9 out of 10 or even 10 out of 10 pagdating sa battery. Ang solid na nun. But anyway, meron lang tayong 18 watts pero bawing-bawi sa 8,200 mAh na battery. So 8 out of 10 para sa battery ni Tecno Megapad 2. Now, sa display, of course, kailangan pag-usapan natin ito. 11-inch po yan. That's 11-inch of goodness. Yes. IPS LCD po yan. 550 nits po ang brightness niya with 90Hz screen refresh rate. Pakita ko lang sa inyo yung settings saglit para mas makarelate kayo sa sinasabi ko at malaman nyo na legit yung sinasabi ko. Refresh rate, starting nung in-unbox po natin siya, sinet ko na agad siya sa high. So that means the whole time na ginagamit ko to, naka 90Hz screen refresh rate siya. So yung kanina na score niya sa battery, legit po yun while using the 90Hz screen refresh rate. Imagine kung nag 60Hz pa ako siguro,
mas makunat pa siguro ang ibibigay nito na result sa akin sa battery test. But anyway, that's 90Hz screen refresh rate. May stylus support din po ito, pero hindi tayo nakakuha ng stylus, so hindi natin matetest yan. This has TUV Rhineland certified flicker-free and low blue light certification. Supported din to ang 10 multi-touch at basically yun yung makukuha natin na features dito sa display. And kung titingnan naman natin, para sa akin napakaganda po ng display nito. Supported din nga pala itong wideband level 1 ng Netflix, that's full HD without HDR support nga lang, pero still napakaganda na rin po ang makikita nyo ito. At pagka gusto nyo lang din manood talaga, panooran nito, solid na solid, more than enough po ito. Netflix, full HD, wideband level 1, at bad na dito kay Tecno Megapad 2. So, sa display, bibigyan ko ito ng 8 out of 10, flat, solid. 8 out of 10 para sa display. Now, sa camera, this has 8 megapixels sa rear camera and 8 megapixel din sa front camera. Ito po yung sample niya. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Kotman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman, di puro yabang. Kotman, oh, solid ang galaw. So, this is the rear camera, 2K at 30 fps. Of course, wala ding stabilization dito. This is tablet nga pala, by the way, so don't expect sa camera talaga. Expected ko na to na hindi siya talaga pang flagship na camera. But just may idea lang kayo kung anong kuha niya sa likod. Ito po yun. And kamusta naman yung microphone. Okay? Again, 2K at 30 fps ang kaya po niya i-record. Same with the front camera. Alright. So this is 2K at 30 fps front camera. Yes. So kamusta naman po yung audio? Actually, very good naman siya compared sa mga laptop. Actually, this is much better. And mas mag-i-improve pa to kung maganda yung lighting ng area or ng room na pagpupwestuhan nyo. So, kamusta naman yung microphone? Para sa akin, since wala naman talaga mahiling mag-photography and videography while using a tablet, and an Android tablet ganito kalaki, gusto mo mag-picture-picture sa labas, medyo awkward yun. But still, you can get decent photos here and videos up to 2K at 30 fps. Yun ang options mo, yan. 2K, 1080p and 720p, puro 30 fps lang. Of course, that's Helio G99 for you. So, decent naman. And kung gagamitin nyo ito for work like Zoom meetings and other online video conference, more than enough po ito. Okay na okay. Basta ayusin nyo lang yung lighting. Huwag naman masyado madilim gaya ng ginawa ko. Pero kung magandang lighting, again, nasa tabi ka ng bintana at may sikat naman ng araw sa labas, maganda po actually ang makukuha nyo rito na quality sa camera. So, for this, bibigyan ko lang ito ng 7 out of 10 pagdating sa camera niya sa tablet na to. Not bad na rin naman. And then, sa audio, gusto ko lang sabihin sa inyo na this has quad speaker. And ito po ang quality ng speaker niya. Pagpasensya nyo na yung mic, hindi nga lang ganun ka-accurate, pero at least you get the idea. Ganito yung kalakas at kaganda. So, para sa akin, ang solid kasi napakalakas na nga niya and ang ganda pa nung distribution niya sa kaliwa at kanan pagdating sa speaker. And not to mention na this is DTS sound tune. So, even better. And of course, meron din itong equalizer just in case na gusto mong timplahin talaga yung naririnig mo sa speaker, and even with your IEM or earbuds, Bluetooth earbuds, pwede po. So basically sa audio, bibigyan ko to ng magandang 8 out of 10 kasi talaga namang bagay na bagay yung lakas niya sa laki nung tablet na to. 11-inch and pang 11-inch din talaga yung kanyang speaker. And finally, sa connectivity, this has 4G LTE, VoLTE, and VoWiFi supported po niyan. So, just to show you, so may 4G calling tayo, that's VoLTE, and Wi-Fi calling just in case na lagi ka nakakonect sa Wi-Fi, why not i-on na lang yan? Kung hindi naman, well, turn it off, and then mas okay na sa 4G calling ka na lang na mag-rely. And of course, like I said, 4G LTE lang ang supported nito. And sa speed test naman, not bad na rin. Nakakuha tayo ng around 50 to 100 Mbps
kahit na nandito lang ako sa bahay, hindi ko kailangan lumayo. Solid naman po ang nakuha natin na mobile data speed test. Sa Wi-Fi, as expected para sa isang Helio G99 na 4G LTE with 2.4 and 5 GHz Wi-Fi support, nakakuha naman tayo ng decent na around 200 to 300 Mbps na speed test sa aking 800 Mbps na fiber connection. Solid na rin naman, and that's what I expected din talaga sa speed na kaya niyang ibigay or i-offer para sa mga users ng tablet na to. And of course, the verdict. So, since dito sa tablet na to is hindi mo na kailangan na umasa sa Wi-Fi kasi nga meron ka namang 4G LTE connection dito, and you can go online anywhere and anytime using this. So that is why mas okay to sa mga pang on the go nyo na mga lakad na kailangan makapag-work ka, makapag-stay connected ka, gusto mong mag-camping and may signal naman doon sa pupuntahan nyo, kaso may trabaho ka, paano mo dadalhin ng computer mo or ayaw mong dalhin ng laptop mo, use this instead. Hindi ka dito mabibigo, okay? And with the free Bluetooth keyboard na kasama, this feels like a pseudo laptop na rin, okay? Always online, yun ang kinaganda rito. And with this 11-inch screen na vivid and maganda ang quality din ng kanyang display, solid na po itong si Tecno Megapad 2, okay? Now, for those na naghahanap ng gaming tablet, no, this is not for you, of course. Obviously, sa chipset pa lang, alanganin na. Pero for those na gusto ang mga features na pinakita natin sa tablet na to, I think magugustuhan nyo to kasi hindi nyo na po problemahin dito kung ano pa mga install nyo for your kids, for yourself, at kung saan ang purpose nitong tablet na to. Ang solid na nito para sa akin. So, for this, overall, bibigyan ko to ng 8.5 out of 10 para sa Tecno Megapad 2 na tablet na ito. Yes, yun ay para sa akin. Again, this will be available in 3 variant colors like green, space gray, and cosmic orange. And the price po nito is yung 6GB 128GB na storage ay 16,999, and sa 8GB 256GB storage naman, that's 19,999 yung SRP niya. And again, kasama na po ang Bluetooth keyboard na to na solid na worth, I believe this is around 2,000 pesos no worth ng keyboard. So dito pala nakakuha na kayo ng magandang discount kasi free na po ito kasama ng tablet na ito. And that is why para sa akin, again, for those tamang users para dito makakabili nito, para sa akin 8.5 out of 10, sulit na ito, okay? Anyway, magkakaiba tayo ng priority para sa inyo, boss. Ano ang masasabi nyo sa tablet na to? This is the Tecno Megapad 2. Kung interesado kayo rito, iwan ko link sa video description, or if ever man available, try ko ilagay dito sa floating tag ng Shopee and Lazada. Touch nyo yung screen, kung di nyo makita, touch nyo muna yung screen na to, then makikita nyo may nagpo-float pala rito na Shopee and Lazada na tag, okay? Again, kung wala dito, malamang nasa video description. You can check out the links, and kung may makukuha tayong discount code or discount coupon, check nyo na lang din. Baka mas makuha nyo pa na mas mura, okay? Again, this is the Tecno Megapad 2. And this is Rain Manguera, detalyadong review. I'll talk to you again soon. I'm out. Tech Simplified. May camera test, battery at display, gaming performance, sasabihin ng diretsahan. Hey, walang bias, walang arte, tapat kung magbigay, ikot man ang sagot.